Isa ka ba sa may yabang sa katawan kapag may hawak na titulo at nang aaway ng kapitbahay dahil sa umano'y karapatan mo? Bago ka mag-astig-astigan, alamin mo muna ang mga limitasyon mo bilang may-ari ng lupa. Hello mga ka-Conchava, this is Miss Natalie Concha of VS Concha Realty. So, akala mo ba kapag may titulo ka, pwede mo nang gawin kahit ano sa lupa mo? Mali. May mga private restrictions na dapat mong tandaan. Number 1, covenants, conditions, and restrictions. Ito yung mga patakaran ng developer na nakasaad mismo sa titulo o deed. Halimbawa, bawal magtayo ng tindahan o baguhin ng landscape. Kapag nilabag mo yan, pwede kang kasuhan kahit may titulo ka. Pangalawa, liens. Mga utang o obligasyong nakadikit sa lupa mo. Hanggat may utang ka sa bangko o kay Pag-ibig, hindi mo pwedeng basta ibenta o ilipat ang property mo. 3, easement. Karapatang gamitin ng ibang tao o kumpanya ang parte ng lupa mo. Halimbawa, linya ng Meralco o tubo ng tubig, hindi mo pwedeng basta tanggalin, may legal basis yan. Pang-apat, encroachment. Kapag pumasok sa lupa mo ang bakod, puno o parte ng bahay ng kapitbahay mo, o ikaw mismo ang lumagpas sa boundary nila, ito ay trespassing sa lupa ng iba. Kahit maliit na parte lang, pwede ka pa rin managot. Pang-5, adverse possession. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Kapag matagal nang may ibang nakatira o gumagamit ng lupa mo at tuloy-tuloy nila itong inangkin ng 10 taon, in good faith, o 30 taon, 30 taon, in bad faith, maaari pa silang mag-apply ng titulo sa ngalan nila. At ikaw, mawawalan ka ng karapatan sa sarili mong lupa. Kaya bago ka magyabang dahil may titulo ka, alamin mo muna kung hanggang saan lang ang karapatan mo.